Nagtiwala ang isang ina sa tagapag-alaga ng kanyang 4 buwang anak. Ngunit ilang oras lang, nakita niyang puno ng pasa ang sanggol. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ito sa anak ko. Di nagtagal, nadiskubre ng mga investigador na walang kakayahan ang tagapag-alaga na mag-alaga ng bata nung gabing yon. Posible kaya na may iba pang mga aksidente nangyari. Ibig ko sabihin, Posibleng nangyari. Alam kong sobrang lasing ako noon, pero hindi ko talaga alam. may naalala ka ba? Kahit ano. Subukang alalahanin kahit ano. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Laging nag-iba ang kwento ng yaya. Una, sabi niya nahulog ang bata. Tapos hindi raw niya matandaan ang nangyari. Pero nang nagsiyasat ang investigador sa bahay, iba ang natuklasan nila sa basurahan. Ika-21 ng Hulyo, 2024, nasa Reed City, Michigan tayo, isang lungsod mahigit 1 oras sa hilaga ng Grand Rapids. Sabi ng Reed City Police Department, may natanggap na tawag sa 911 ang dispatch bandang 2:00 ng madaling araw. Ayon sa tumawad, hindi na humihinga at maraming pasa ang 4 buwang gulang yung sanggol. Kailangan ko po ng pulis dito ngayon, please. Anong ginagawa mo sa anak ko? Kailangan ko ng pulis. Meron bang nakakatulong? Anong address? Pupunta ako sa bahay para kunin ang anak kong babae. Sige, kailangan ba ng ambulansya? Oo, ayan na. Pakiusap, pagmadali tayo. 120. Ano ang pangalan mo? 120. Ako si Amber McCall. Anak ko siya, 4 na buwan pa lang. Bro, ikaw, kailangan mo. Bro, ilang buwan na siya? 4 na buwan pa lang siya. Pwede bang bilisan? Bakit niya ginawa ang aking? Okay. Ano? Humihinga siya? Oo. Siya, oo, pero halos di na siya humihinga. Sige, ano nangyari? Alam mo ba? Hindi ko alam. Kakauwi ko lang galing trabaho. Siya dapat nagbabantay sa anak ko. Pumatok ako, babsak na babsak siya. Anong problema mo? Bakit ganito ang ilaw? Anong ginagawa mo? Ma'am, wait lang. Tatawagin ko ang EMS. Huwag mong ibaba ang tawag. Oo, pakiusap. Magmadali kayo. Ibinunyag ng mga lokal na balita na ang pangalan ng 4 buwang gulang na sanggol ay Renzi McCall. Kinailangan siyang dalhin agad sa ospital. At ayon sa mga dokumento ng korte, malubha ang kanyang mga pinsala. Sa edad na 4 buwan pa lamang, si Renzi ay may malalawak na pasa sa kanyang ulo, mukha at sa kanyang kaliwang binti. May maliliit din siyang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at mga galus sa likod, na ayon sa investigador ay ilan lang sa mga natamo niyang pinsala. Ayon sa doktor, mukhang isa sa kanyang mga balintataw ay dilat na dila at yun lang ang nakuha ko. Kaya iniisip nila na talagang binugbog ng husto ang sanggol. Sabi ni nanay, maayos daw ang sanggol nang umalis siya papuntang trabaho ayon sa sinabi niya sa likod daw truck. At pag uwi niya, halos hindi na humihinga ang sanggol. Maayos pa ang paghinga ng sanggol nung binuhat ko siya. Sige. Ang paghinga niya ay mabilis, hindi siya tumutugon. Hindi ko na matandaan kung lalaki o babae siya. Mabilis ang tibok at paghinga niya, normal sa 4 na buwang gulang. Sobrang matamlay at mainit ang katawan. Yun lang ang na-assess ko dahil nasa kanto lang kami noon. Sige. Pumupunta kami dito kasi hindi ako nakikilaro at nakikisama sa mga bata sa team. O, ayos lang. Ginagamot nila ang bata at malamang dadalhin sa Grand Rapids. Sabi ng doktor, posibleng dilat na dilat ang isang balintataw, pero okay pa naman, gumagana pa ulo niya. Medyo bugbog yung mukha niya. Yun naman masasabi ko sa'yo. Kinausap ng mga opisyal si Amber McCall, nanay ni Renzi. Sabi niya, iniwan niya si Renzi sa pangangalaga ng partner niyang si Savannah Miller habang siya ay nasa trabaho. Tinawagan niya si Savannah pero hindi sumagot. Pagdating niya sa apartment, malakas siyang kumatok sa pinto at bintana para mapansin ni Savannah. Ayon kay Amber, nang magising si Savannah, kakaiba siya. Walang ekspresyon ng mukha at hindi gumalaw o gumawa ng kahit ano. Pag-uwi ko, gano'n na siya. Hindi siya tumutugon. Kahit anong pilit ko, kumakatok ako sa bintana, pero walang sagot. Patay na ang TV ni Den, tuloy pa rin ako sa katok. Parang lutang siya kahit tulog, parang hindi niya ako napapansin. Iniwan ko sa kanya ang mga anak kong babae sa sariling kwarto niya. Walang ibang nagbabantay. Sige. Nang dumating ako, di na namin itsura niya, sobrang wasak na siya. She? Sinasabi ko lang ang totoo. Kaya pwede bang may pumunta sa kanya o tumingin sa kanya? Hindi nila alam ang totoong nangyayari sa tingin ko. Sabi mo hindi siya sumasagot sa pinto? Hindi, parang ayaw nito nila. Tinatawagan ko siya bago ako umalis sa kanya. At hindi siya sumasagot kahit ulit-ulit ko siyang pinatawagan. Ayaw talaga din sumagot.
Kaya pinantahan ko siya sa bahay nila. Kumatok ako sa pinto niya pero hindi siya sumagot. Kaya pinakiusapan ko ang kaibigan ko habang nasa harapan ako ng pinto sa loob ng building. Pinahakatok ko siya sa bintana, pinapalo niya yung bintana. Napikon siya sa akin, sabi niya, Bes, hindi siya lalabas, hindi siya lumalapit, hindi siya sumasagot. Kaya lumabas ako doon at pareho namin kinatok ng malakas yung bintana, parang pala wasak na wasak siya. Tapos parang nagising siya at tumingin lang, parang tulala lang siya na nakatingin sa malayo at patuloy lang siyang tumingin sa bintana pero hindi gumalaw, wala siyang ginawa. Kaya tuloy-tuloy na kami sa pagkatok, paulit-ulit, hanggang sa dumalo na siya ng kamay. Sobrang bagal niya tumayo. Tuloy-tuloy lang kami kumatok, parang wala siya sa sarili. At ang kaibigan mo ay si Hana. Oo, si Hana. Dapat nandito kasi tatay niya ito. Oo, kami. Nakausap namin si Hana bago kami umalis. Siya. Oo, sige. At kaya kumakatok ka sa bintana. Nasa sala nun si Savannah. Hindi na sa kwarto. Kumatok kami sa kwarto. Kumakatok sa kwarto. Nasaan ang anak mo? Nasa kama kasama niya, nasa kanya, nasa playpen niya. Sarah, pasok na. Sige. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko alam gagawin ko. Sa playpen, Hiwalay? kaya hindi siya gumulong or kung ano man. Hindi. Nakahiga siya ng patihaya. Tapos na ako. Sige, paano kayo nakapasok kung wala kayong susi? Siya may hawak ng susi kasi iniwan ko sa kanya habang naglalaba ako at tatakbo siya. Nandun din ang anak kong babae. Isa lang ba ang susi para sa lugar? Isa lang ang susi para sa lugar. Inuwan mo ito para sa kanya. Para kung di siya makapunta, baka minsan isasama na siya sa paglalakad at babalik din. Iniwan ko sa kanya ang susi. Sige. Mabado siyang bumawon. Pero sa wakas, bumawon din siya at marahas na binuksan ang pinto. Tapos umalis lang at humiga ulit sa kama na parang tuliro. Kaya na, anong ginagawa mo? Nagkabuhol-buhol ang mga kadena ng ilaw, patay ang ventilador, bukas ang TV, magulo ang kama. Tiningnan ting trip, parang may kakaiba sa mukha niya. Binuksan ko ilaw at andun pala buong oras ang kaibigan ko. Nakita ko, puro pasa siya sa buong katawan. Sige. Hindi siya ganon. Bago ako umalis ng bahay, ayos siya at may video ako na nagpapatunay nun. Siya lang ba nandun? Siya lang nandun. Sige. Siya lang talaga ang pumupunta. Wala nang iba. Lahat ng pamilya ko nasa Ganya Rapids. Kami lang, kaming dalawa at ang baby. Ibinunyag ni Amber na nagpapagaling mula sa alkoholismo si Savannah, ang kanyang partner. Nagtatanong siya kung may kaugnayan ito sa nangyari sa kanilang baby. Alam ba na gumagamit siya ng kahit anong klase ng droga? Hindi, siya ay napapabili mula sa alkoholismo. Hindi ko alam kung ano talaga. Umiinom siya ng maraming gamot. Mga gamot ba na may reseta? Parang may gamot siya sa psychiatrico, bipolar at iba pa. At kung ano-ano pa ang iba. Hindi ko sigurado, pero maraming gamot sa kumpanya. Kahit ano. Kaya hindi ito normal. Hindi. Kung Pwede po ba akong humingi ng isa pa nito? Pakiusap. Oo, sige. Sabihin ko muna sa'yo. Sige. Pwede mo bang... Parang kaya. babalik tayo doon, ayos lang? Ngayon, maaring iniisip mo na sa kanilang apartment, si Savannah ay maaring nagpapanik o kahit papaano ay gustong malaman ang kalagayan ni Renzi. Pero pagbalik ng mga pulis sa apartment, kabaligtaran ang asa ni Savannah. Mukhang natutulog siya sa kama. Departamento ng Sheriff, mapakilala ka. Pulis ito, Savannah. Savannah? Pulis ito, kailangan namin na magising ka. Ayos ka lang ba? Sige. May ipaparating na medical staff para tingnan ka, okay lang ba? Sige, anong nangyari dito ngayon, gabi? Umiling ka, hindi mo alam, o wala lang? Sige. Sige, bakit hindi ka umupo? Umupo ka para sa amin? Savannah, Naririnig kita. kumusta? Ako si Walter, mula sa EMS. May tatanong sana ako sa'yo. Meron ka ba namang problema medical? Wala. No. Think home, 31? Okay. Sige. Sino ang tumawag para sa kanya? Alam mo ba yun? Sige. Okay. Ayos lang ba? Sige. Kung susukatin namin ang presyon ng dugo mo at iba pa.
Hindi siya tumutugon nung pumasok kayo, tama ba? Para kay Mama at sa lahat ng narito kanina, hindi siya tumutugon. Shimon, hindi siya nagbukas ng pinto. Kaya, Kukunin ko para sa'yo ang family calendar. hindi siya kumilos para sa amin. Kaya di ko sinagot ilang tanong. Sige, gawin nyo ng for lead at formal evening. I-check-in namin kayo. Ayon sa ulat ng kaso, na-clear na si Savannah sa medical na pagsusuri at tumanggi sa dagdag gamutan. Ngunit may napansin pa ring mali ang mga pulis. Nakausap namin si Amber. Sabi niya, recovering alcoholic ka. Sige. Uminom ka ba ngayon, gabi? Wala. Sige. May dala ka bang gamot o anumang katulad niyan? Wala, ininom ko na ang gamot ko. Sige. Lahat ng gamot na may reseta. Uminom ka ba ng sobra sa kailangan mo? Hindi. Sige. Hindi ka ba uminom na mas kaunti kaysa sa kailangan mo? Hindi. Sige. Sabi ni Amber, medyo hindi ka raw tumutugon kanina. At nahirapan kang bumangon at buksan ang pinto. At ikaw, parang nahirapan kang umakyat dito at makipag-usap sa amin. Normal ba yon para sa'yo? Or Hindi, ano lang. Nanigarilyo ako at humiga. Matutulog na ako. Meron akong yung maliit kong teddy bear. Naninigarilyo ako ng THC. Malinaw naman. nakikita ko yung vape dyan. Pero nasa harap ko. Ooh. Marijuana? Marijuana na, oh. Ikaw ay 21 na tama? Ako ay talagang 21. Ayan, ayos ka na pala. Hindi ka nasa probation, hindi ka nasa parole, wala kang ganong kaso, wala namang pipigil sa'yo para manigarilyo. Tama ba? Hindi. Sige. So, gano'n nakarami ang nasigarilyo mo? At yun lang ba ay THC lang? Okay. Sige. So, wala kang ibang droga sa katawan maliban sa gamot na nireseta sa'yo at wala ring alak. Tama ba? Sige. Sinusubukan ng mga investigador kunin ang panig ni Savannah. Pero wala siya maalala sa mga nangyari kaninang gabi. Nasa hospital ngayon sina Amber at ang kanyang baby. Sige. Ikaw ba ang huling nag-alaga sa baby kaninang hapon? Sige. Hindi maganda ang lagay ng baby. Kaya, nandito kami. Okay? May gusto ka bang ibahagi tungkol doon? Wala? Wala. Sige. Pwede mo bang ikwento ang nangyari matapos siyang pumasok sa trabaho ngayon? Pumasok siya sa trabaho. Umidlip kami sandali. Naglakad-lakad kami. Ikaw at ang bata. Sige. Anong pangalan ng bata? Renzi. Renzi. Sige. At naglakad kayo, kaya nasa stroller ang bata? Ooh. Maayos ba ang lahat? Sige, walang naging problema sa baby? Sige. May nangyari ba sa iba mo pang kasama ngayon? Walang pumunta o bumisita habang nasa trabaho siya? Hindi, wala. Sige. At naalala mo ba kung paano ka nila ginising? Umalis siya sa trabaho. Palagi siyang gabi umuwi. Kaya hindi ko alam. Sige. Hindi mo naalala. Sige. Nasa ospital si Renzi. Puno ng pasa ang katawan niya. Ayos lang. Hindi ako doktor, pero nahihirapan siya at dumudugo at isa sa mga mata niya ay sobrang sira. May naisip na bang nangyari na gusto mong sabihin sa amin? Sige. Sinabi ng mga opisyal kay Savannah na siya'y inaaresto na at binasa ang kanyang mga karapatan, kaya nakasagot siya ng kaunti. Ayos.
Sige, kaya 4 na buwang gulang na bata ay naospital na may pasa at sugat sa mata. Hindi ako sigurado kung makakaligtas pa ito. Malala ang lagay, okay? Hindi kita niloloko. Ngayon, ayos pa naman ito nang iniwan dito sa'yo kaninang hapon. Pumasok siya sa trabaho mga alas 5 ng hapon. Ngayon, grabe na ang lagay nito pag-uwi nila. Ikaw lang ang makakapagbigay linaw sa nangyari. Ayokong gipitin ang mga tao ng walang dahilan. Kailangan naming malaman kung ano ang dapat gamutin at kung paano gagamutin si Renzi na yon. Iyan ang aming pangunahing prioridad. Kailangan naming malaman kung ano ang nangyari. Kailangan mong sabihin sa amin para magkaroon kami ng pagkakataon na matulungan siya. Matulungan siya! Anong ibig mong sabihin na ano ang nangyari? Wala namang nangyari. Walang nangyari. Sabi ko na sa'yo, lahat ng sugat niya. Paano niya nakuha ang mga sugat na yon? Halata naman dito. Sige. May kinalaman ka ba doon? Nandun ka ba nung nangyari yon? Aksidente ba yon? Talaga? Alam natin kung paano ang mga 4 na taong gulang, lahat tayo may anak. 4 na buwang gulang, lahat tayo naranasan yan. Kaya alam natin kung paano. Marami kang mga anak? Sige. Lahat kayo ay wala sa unahan ng listahan ko, oo. Mas marami siya kaysa sa atin, kaya isa lang akin. 10 taong gulang. Hi. Isa lang. Isa lang. Alam naman nating lahat yan. Alam naman natin na ang mga bata, lalo na sa edad na yon, iyak minsan nakakainis at mabilis kang mainis sa kanila. Like I said, our number one priority is talaga si Renzi. Para magawa yan ng tama, kailangan natin alamin paano nangyari ang pinsala. Ikaw yung nakakaalam doon. Kailangan naming malaman paano nangyari ang mga pinsalang yun para matulungan. Naglakad-lakad kami. Bumalik kami. Sige, anong oras kayo naglakad-lakad? Mga bandang alas 5 nun. Anong oras siya pumasok sa trabaho? Umalis siya mga alas 4:30. Sige. Wala. Gano'n na kayo katagal? 3 buwan? 4 na buwan? 4 na buwan? Sige. Sinabi niya 4 na buwan, kaya maganda na pareho kayo ng sagot. 4 na buwan na si Renzi, kaya nandito ka na. Kasama niya si Renzi simula noon. Sige, sabi mo inilakad mo siya bandang alas 5 Oo, mga alas 5. Medyo lampas na alas 5. at isinakay mo siya sa stroller? O hinila mo siya? Hinila ko siya. Sige. Sobrang chubby niya. Dohen. Sige. At saan kayo nagpunta? Pumunta kami, may maliit na daan dito. Kwento ni Savannah, bumalik na sila ni Renzi mula paglalakad, umorder ng DoorDash at nanood ng TV. Pero hindi raw niya maalala kung kailan nasaktan si Renzi. Kaya nung katabi mo si Renzi, sinabi mo, paano siya nakaupo? Hindi niya, ako ay. Sige, sandalan mo lang yung likod mo sa... Oh. Saan? Nasa punto na ba siya na nakaupo na mag-isa? Oh. Sobrang lapit na niya. Sige. Parang, oo, pero kung hindi mo siya hahawakan dito, parang babagsak siya ng nakadapa o babagsak ng nakadapa. So, bumabagsak ba siya ng nakadapa habang nanonood kayo ng TVO? Kasama mo ba siya sa kama at nagpapahinga lang? Or paano? Parang sir, may maliit na pink na upuan doon sa labas. At pagkatapos, sa kanan mo. Parang Oo. Hindi, nagpapaliwanag lang ako. Parang uupo siya doon, tapos magiging okay na siya. Tapos bigla na lang ipaparamdam niya sa'yo kapag pagod na siya. Sige. Ginawa niya. Kaya pumayag akong dito siya. Anong oras yun nangyari? Hindi kailangang eksaktong oras, kahit mga alas 6 lang. Mga lampas alas 6. Kaya mga alas 5 ang lakad. Hindi ko alam eksakto, pero mas maaga pa yon sa alas 6. Sandali lang matapos mong bumalik.
Naghapunan ka pagkatapos nun. Sige. Yun ang pangalawa kong hapunan. Isa ka bang hobbit? Pangalawang hapunan? Pangalawang almusal? Hindi, ako lang. Mahilig talaga ako sa pagkain. Hindi kita masisisi, mukhang masarap. Sige, kaya inilapag mo siya doon mismo sa kama. At nakatulog na siya? Gaano kabait ang baby? Masyado ba siyang iyakin? Madalas ba siyang umiyak? Halos hindi. Kinakalikot ba niya ang lahat? Hindi? Mabait siya kung ganun? Mabuti siya, hindi pa naman siya ganun katanda. Hindi siya nag-explore at Hindi, siya isang maliit na sanggol pa lang. Sige. Alam ng mga opisyal na may tinatago pa si Savannah kaya pinapahipan siya sa breathalyzer at nahuli rin sa pagsisinungaling. Hindi ka uminom ngayong gabi. Sabi mo kanina, hindi ka pa umiinom. Hindi ko naisip na yun pala, tanong mo. Nasa 156 ka na ligan naman. Hindi ka naman nagmamaneho. Kaya hindi ka lumalabag sa batas. Pero Oo, pasensya na, hindi ko sinasadya. ayos ka lang. Sinusubukan ko lang kasi kanina nung tinanong ka kung uminom ka, sabi mo hindi. Hindi ko agad napansin tanong mo kung uminom ako. Oo, pasensya na. Schedule 21st at 19th. At isa lang random na tanong. Bakit suot mo pantalon na yan at sila naman ay may ibang pantalon? Dahil nagtatrabaho ako para sa lungsod at siya naman ay nagtatrabaho para sa lalawigan. Kaya anong ininom mo? Sana hindi yung fireball ang iniinom mo dito. Uy! anong oras yan nangyari? Sige, titingnan ko ang kalendaryo. Sige. Ayos lang ba yun? Baka hindi maganda pagsamay ng alak sa mga gamot na yan, di ba? Sa tingin ko, hindi. Shit! Pwede mo pang ipa-DoorDash ang Fireball. Sa tingin ko, naalala kong nakita ko yung mga commercial na nagpapakita ng iba pang mga bagay na pwede mong makuha bukod sa pagkain. Lahat. Diretso ka lang sa tindahan gamit yon, malaya at parang berde ka na. Hindi mo na kailangan lumabas ngayon. Naririnig ko ba ako? Pasensya na. 5 tulak, 5 isa. Kapatulog, mabuti sa kaya. Hapon, 5.51 kahapon. Noon ito na ihatid. Tama. Batay sa ulat ng pulisya, si Savannah Miller ay nagtala ng 0.100 at 56 sa breathalyzer. Nang tanungin kung nasaan ang mga walang laman niyang mini fire bottles, sinabi niyang nasa basurahan sa kusina ang mga yon. Ayon sa pulis, may natagpuan silang plastic bag na nakatali sa ilalim ng basurahan na may 8 walang laman na bote sa loob. Ayon sa ulat, sinabi ni Miller na siya ang uminom ng lahat ng bote nung gabing iyon. Nang tanungin kung bakit, nagsinungaling siya. Nalito siya at di maalala kung sinabi niyang di uminom, tapos 2 lang daw. Nang tanungin kung nasaan ang 2 bote, di niya alam at baka nainom na rin niya yon. Dinala siya sa istasyon ng pulis para sa interogasyon at inamin niyang sobrang lasing siya at wala sa sarili noong dapat ay inaalagaan niya si Renzi. Nagkakaproblema ka ba dahil sa pag-inom mo habang may sanggol kang kasama? Naiintindihan ko. Dahil walang tagapag-alagang hindi lasing. Salamat sa pagiging tapat mo. Alam ko mahirap yan at makikita ko naman. Napaisip lang ako, parang... Nakikita kitang nakakulong. Nung nakita ko yung bukol, naisip ko, hindi naman ako bilugbog ng nanay ko. Isa siya sa mga tipong aksidenteng nakakasakit. Tulad ng matitisod niya ako, tapos sasabihin niya, ay, nadapa ako. Yung tipong bugbog sarado ko. Pero ilang beses na rin akong nabukulan ng nanay ko. Oo, ayos lang ako. Sa tingin ko, karamihan sa atin ay meron din yan kahit konti. Ay, Ang iba ay mas malala kaysa sa iba, alam mo na. Sabi ko nga, hindi ko akalain ikaw yung taong gagawa nito ng sadya. hindi ko talaga gagawin yon. Mas iiwan ko pa ang bata mag-isa sa bahay kaysa gawin yon. O maghahanap ako ng kapitbahay. Iisipin ko talaga, iiwan ko ang sitwasyon bago ko gawin yon. Parang sobrang lasing ka lang. Masamang bagay ang nangyari. Katangahan yon. 4 na buwan pa lang. Bukod sa pagkahulog sa kama, pagtama sa bungad ng pinto sa may kusina, at pagkahulog mula sa kabinet ng kusina, ano pa ang posibleng nangyari sa sanggol na nagpalala ng kanyang mga pinsala? Malala talaga ang mga ito. Sinusubukan ko lang maintindihan, sinusubukan kong intindihin kung paano naging ganun kalala. Dapat ay mukhang sinadya, pero hindi ko iniisip na ikaw ang ganung tao.
Sinusubukan ko lang ipaliwanag ang matitinding pinsala. Pwede bang sabihin na may iba pang mga bagay na maaring aksidenteng nangyari sa buong gabi? Hindi ko siya kailanman masasaktan nang hindi sinasadya. Siyempre, hindi mo naman siya sasaktan ng sinasadya. Tama, parang ganon. Hindi ko sinasabing gagawin mo yon kasi hindi ka mukhang ganun tao. Pero posible bang may nangyaring ibang aksidente? Posible naman, pero sobrang lasing ako at wala na sa sarili, kaya hindi ko alam. May naalala ka ba kahit ano? May naalala ka ba kahit ano? Si Savannah ay kinasuhan ng first-degree child abuse at felonious assault. Si Renzi McCall, 4 na buwang gulang, ay nasa ospital matapos ng emergency brain surgery dahil sa pamamaga ng ulo. Samantala, nakakulong pa rin si Savannah Miller. Lumaktaw tayo sa Hulyo 22. Ini-interview ng pulis si Amber McCall. Sinabi niyang ilang buwan pa lang silang nagde-date ni Savannah at magkakilala sila sa rehab. Hindi niya alam ang ugali ni Savannah kapag umiinom. Sabi ko, Savannah, anong ginawa mo sa anak ko? Sabi niya, ayos lang si Renzi. Pero hindi siya ayos. Anong ginawa mo sa anak ko? At siya, humiga lang siya doon. Humiga ulit siya. Tinakpan niya ng una ng ulo niya. Wala siyang ginawa. Parang sumisigaw lang ako buong oras. Tapos sinabi niyang ayos lang si Renzi. Wala naman ako nakuha. Mula sa kanya, maaari mo bang ilarawan sa akin ang mga pinsala ni Renzi? Ano ang nakita mo nang binuksan mo ang ilaw? Parang basta, parang kahit saan. May pasa dito mismo. Yung mata niya may gasgas, tapos yung kabilang bahagi ng katawan, puro pasa at iba pa. Parang may kung ano sa may balaan o kahit saan basta ganun. At ang asal ni Savannah nung gabi yon. Ayon ba ay hindi normal? Kaya noon? Wala talaga siyang malaya at hindi tumutugon. Hindi ko alam kung uminom siya. Kasi umiinom din siya ng gamot para sa mental health issues. Kaya kung pagsamahin mo yun at alak, pwede ka talaga mawala ng malay, pero baka alak lang din, hindi ko alam. Pero siya parang hindi talaga. Siya, hindi ko alam sa husband, hindi wala siya sa sarili kong palagawa. Siya nga sa akin, natin na nga alam ko. Talagang wala na sa ayos ang kilos niya. Parang siya, parang grabe talaga kasi parang mahal niya si Lindsay. Hindi ko alam bakit ito gagawin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa ito sa anak ko. 2 araw matapos ang panayam, nagbago ang kaso. Pagkatapos operahan si Renzi, patuloy pa rin siya nakakaranas ng pamamaga ng utak at seizure. Noong Hulyo 24, 2024, sinabi ni Amber McCall sa pulisya na matapos kausapin ng staff ng ospital, nagpa siya ang kanilang pamilya na tanggalin ng ventilator ni Renzi at pumanaw siya nung araw ding yun. Bukod sa child abuse, kinasuhan na rin ng homicide si Savannah ng mga piskal. Lumabas sa mga dokumento ng korte na may mahabang record si Savannah sa Child Protective Services para sa kanyang mga anak. Ayon sa mga dokumento ng korte, mahigit 100 ulat ng CPS tungkol sa pang-aabuso at pagpapabaya ang natanggap laban kay Savannah sa loob ng 4 na taon. Gayunpaman, hindi raw inalis sa kanyang pangangalaga ang mga anak ni Savannah. Nananatili pa rin sa kulungan si Savannah habang hinihintay ang paglilitis. Ayon sa mga dokumento ng korte, noong Agosto 27, isang buwan matapos mamatay si Renzi, nakipag-ugnayan si Savannah kay Amber sa kulungan. Batay sa mga tawag na nakuha ng law and crime, ilang linggo nang sinusubukan ni Savannah kontakin si Amber. Bro, ayoko may sabihin pa sa'yo. Wala akong gustong sabihin, bro. Hindi, basta. Hindi. Hindi ko alam anong kalokohan to. Nakikipag-usap sa'yo. Hindi ko alam kung anong kalokohan to. Ano kalokohan? Bakit? Ano? Bakit? Hindi ko nga alam. Hindi nga dapat ako tinatanong. Ayokong malaman kung bakit. Ikaw lang. Mahal mo siya. Hindi ko maintindihan. Parang
Totoo ba? Hindi, seryoso bro, hindi ako nagbibiro. Natatawa ako kasi sobrang nagulat ako ngayon at hindi ko alam, parang tinatangka ko lang maintindihan. Basta, hindi ko na alam bro. Hindi ako natutulog, hindi ko makain. Parang parang ako. Ako! Nakakuha ng kwintas. Sobrang minahal talaga kita. Sobrang, parang, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan. Parang, she was a baby. Oh, come on. Savannah, parang hindi na talaga siya babalik, bro. Wala na siya. Parang, hindi ko, ang totoo niyan, hindi ko naman duda na minahal mo siya, pero parang, hindi namin kinuwestiyon na mahal mo siya, pero kung paano mo siya minahal. Kung paano mo siya minahal, itago mo na lang, bro. Hindi mo naman ginawa. Hindi mo naman ginawa. Bakit? Hindi ko alam kung bakit. Wala na ring halaga. Parang mabilis kong nalampasan ang tanong na bakit. Kasi, kahit ano pang sabihin mo, bro, hindi na siya babalik. Ako, lilampasan ko na yon, pero parang, nag-enjoy ka sa kalayaan. Hindi ko nga. Kahit yung simpleng katotohanan na nangyari lahat ng ganitong kalokohan, sobrang nakakabaliw talaga. Yung buong sitwasyon talaga, lahat mula umpisa hanggang dulo, sobrang nakakabaliw talaga. Hindi umabot sa hurado ang kaso ni Savannah Miller. Noong unang bahagi ng 2025, nag-hang siya ng no contest na plea sa second-degree murder at second-degree child abuse. Noong Hunyo ng 2025, muling nagharap sina Savannah at Amber sa huling pagkakataon sa pagdinig ng sentensya niya. Hinding-hindi ko inakala na makikita ko ang sarili ko sa isang korte na kailangang ipahayag ang pinakamalalim kong nararamdaman sa isang hukom. Sa isang masamang, makasarili at selosang taong pumatay sa pinakamamahal ko, hindi ko mailarawan. Sa mga salita ang lalim ng galit na nararamdaman ko para sa'yo dahil sa ginawa mo sa anak ko. Dahil sa ginawa mo sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, hindi mo ito karapat-dapat. Pinili ni Savannah na basahin ang isang naunang isinulat na pahayag. Sinabi niya na umaasa siyang mapapatawad siya balang araw ni na Amber at ng kanyang pamilya. Walang sapat na paghingi ng tawad sa mundo ang makapababalik sa kanya sa buhay. At kung meron man, sasabihin ko ang bawat isa sa kanila. Mula sa kaibuturan ng aking puso, taos puso akong humihingi ng tawad at labis na nagsisisi. Hinatulan si Savannah ng hukom ng hanggang 10 taon sa child abuse at 40 hanggang 80 taon sa second-degree homicide. Hiniling ni Savannah Miller na muling pan-isipan ang sentensya niya, pero nanatili itong pareho ayon sa hukom. Ayon sa online records ng Michigan Department of Corrections, pinakamaagang petsa ng kanyang paglaya ay Hulyo 2064 at siya ay nasa mga 70 anyos na siya noon. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo ulit sa Lunes para sa isa pang kaso.